marami ang napapaisip. Totoo kayang talagang Bisaya ang lahi nitong mga Duterte? At totoo rin kayang sila ay mga likas na matatapang? Ang totoo niyan, marami rin po akong mga kilala mga Bisaya at talagang tested matatapang naman sila. Kaya tuloy marami po ang napapaisip, hindi kaya ano ito mga ito, mga lahing Bombay? Yung lahing Indian ba? May lahing Indian daw yata eh. Kasi si Duterte, ano po, si Digong, kung matatandaan natin, nung unang pinatawag po sa Quadcom yan, eh inindian. Oo, inindian ang Quadcom. Pero sa huli, eh humarap din. At doon, nagpakilala o nagpakita na po siya ng tapang. Ganito katapang si Duterte. Pakita natin. President ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Ayan, di ba? Tapang po ni Tatay Digong nila. At sa isa pang sinabi niya po na tatadyakan niya po ang ICC. Talagang matapang nga. Oo. Pero nung kinuha na po siya ng ICC dito, akala mo pinagtiklop na tsinelas na po eh. Oo, ganun po si Tatay Digong. Ganun din po itong si BP Inday Sara. Sobrang tapang din. Ang tapang na pinagbantaan po si PBBM, si Lisa, yung ating First Lady at saka si Speaker Romualdez. Di ba? Alam niyo naman po yan. Pinagbantaan po niya na tsutsugin daw si PBBM at yung kanyang mga kasama kapag siya po ay napaktay. At dahil yan, sa pagbabanta na yan, ay pinatawag po siya ng NBI. Di ba? Sumipot ba siya? Hindi. Di ba? Hindi rin siya sumipot eh. Indianera din pala si Inday. Ang nangyari, ayun, na-impeach po siya sa Congress. Pare-parehas eh. Di ba? Pare-parehas. Nagtatapang-tapangan. O kaya magtatapang-tapangan. Pag pinatawag, nag-i-Indian. Ngayon, ito na naman po. Isang kaso na naman po ito ng tapang-tapangan. Ngayon po, si Baste, si Mayor Baste, Duterte, hinamo naman po niya si General Torre. Suntukan daw, suntukan. Ngayon lang daw siya makakaranas o kaya matagal na daw niyang gustong makabugbog ng matching. Hinamon nga niya, hinamon si General Torre. Ang pagkakamali niya, ito pa lang si General Torre ay isang taong palaban. Ayun, pinatulan. Siya na rin ang gumawa ng arrangement. Yan, si General Torre, siya ang gumawa ng arrangement kung saan sila magbabakbakan. Ano nangyari? Ayun, may mga kondisyones na inilatag itong si Duterte, si Baste. Kondisyon na alam niyang hindi papatulan. So, malinaw po mga kababayan, mga ka-explore, na yung in-schedule ni General Torre na bakbakan po sa linggo, baka mauwi po sa Indianan. Pag hindi siya sumipot, pwede nating sabihin, pangatlong Indian na ito. Pero pag magbago naman ang isip ni Baste at kakasahan niya yung bakbakan na in-schedule po ni General Torre, maganda. Ang sagot natin dyan, kagaya rin ng sagot ng Malacanang, di good luck na lang.